Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So meron tayong re-react dito, yung video ni Just Clint, no? Marami na rin sa akin nag-send ng ano nito, ng link ng video, pero ngayon lang ako magkakaroon ng time. Ito yung exploring the abandoned JDM cars in Thailand. Ito yung video ni Just Clint, no? So, panoorin na natin to mga men. Ano ba yung nangyayari dito sa video niya na to? Umilaw yung kotse. Ito ang mga abandonadong kotse na nagkakaroon daw ng buhay pagkagat ng dilim. Bilis, susi. Medyo may kalayuan ang lokasyon at hapon na nang makarating kami dito. Hapon na tayo. Kaya nagsimula agad kami habang may araw pa. Dito na ngayon tayo sa spot kung saan matatagpuan ang mga abandonadong kotse dito sa Thailand. Kaya tara, samahan niyo kaming pasukin to. Dito pa lang sa bungad, oh. Naalala ko, I don't know kung sa Cavite yun, ano. Ma-share ko lang to. Nung siguro early 2000 ba? Early 2000, bata pa ako nun eh. Hindi pa yata ako naglalakad nun. Early 2000. Di, joke lang. Di ba? Bata pa ako nun, parang may nakita ako, or parang may naano akong pagawaan dyan sa Cavite ng mga kotse na yung papalitan nila ng kaha. Yung pagmumukain nilang sports car. Ano pa rin ba? May gumaganon pa ba rin ba sa Cavite ngayon? May gumagawa dyan before eh. Ang gaganda ng kotse, min. Yung nilalagyan nila ng kaha na maganda, na akala mo talaga sports car. May tawag dun eh. Nakalimutan ko na yung tawag dun eh. Anyway, pagpatuloy natin. Tapos ito, tingnan nyo, basag na yung salamin niya dito sa harap. Ito daw, na aksidente daw to. Iba't ibang sirang kotse ang mga nandito at yung iba medyo okay pa. Itong isa medyo okay pa, pero dito pa yung rehistro niya. Ano ibig sabihin ito? 563, 4 years ago pa yan. 4 years ago? Last rehistro niya 4 years ago pa, guys. Medyo okay pa siya. Solid, oh. Binuksan ko ang trunk para tingnan anong meron sa loob. LPG pala to. Hindi lang pala mga ordinaryong kotse ang mga nandito. Ito, tinan mo. Austin. Ano kaya to? At nakakapagtaka bakit ito inabandona. Austin yung nakalagay. Ito pa yung emblem niya na iwan. Pagpasok sa loob nakita namin to. BMW. Ito yung logo niya. Ay, grabe to. BMW, guys. Wow. Oh my God. Buo pa ang makina nito. Grabe, yung laki. Buo pa yung makina niya, guys. Ano kaya nangyari dito? Pero tinubuan na ng damo. May mga nakita kaming gamit sa loob. Natin sa loob. Kaya tiningnan namin kung ano ito. Uy, bukas. Ay, grabe. Buo pa yung loob. Ay, grabe. Dito pa yung susi. Yan pa yung mga wirings niya. Pero yung susi, hindi siya tinanggal. Naiwan pa ang mga susi nito. At habang nag-iimbestiga, bigla ko tong nakita. Laruan ng bata at lagayan ng maliliit na alahas. May mga stuff toy, guys. Alam mo, napapansin ko dito, ito yung gusto kong matutunan eh. Na video editing eh. 'Di ba? Kung tutuusin, pag pinanood natin, wala namang kwenta yung nangyayari men eh. Hindi, to be honest, wala siyang, ito yung sinasabi ko kasi sinasabi ni Donsky. Kaya wala na nanonood sa atin kasi wala naman nagpapakita doon sa video natin. Diba? Yan ang dahilan. Yun ang standard kasi ng mga viewers si Donsky. Pero I'm so sure, pag napanood nila ito, yung mga subscribers mo, mapanood itong ginagawa ni Just Clint, mapupukaw attention nila at manonood. Kahit walang nakikita, kung tutuusin, 2 minutes, wala namang kwenta yung nangyayari. Pero pag pinapanood mo siya, interesting kasi yung ganda ng editing niya, narration, kung tutuusin, wala namang kwenta yung nangyari. Pero ang galing niyang ang galing niyang gawing interesting yung pinapanood. Nagigets yung ibig ko sabihin. 'Di ba?
Pagpatuloy natin ha. Tsaka may mga gamit dito sa likod. Tsaka ang kagandahan nitong video na to, hindi masyadong mahaba. Hindi masyadong mahaba. 13 minutes lang siya mag-upload ng video, pero solid. Kumbaga, naandun na lahat yung dapat panoorin dun sa video niya. Hindi siya, alam mo yun, minsan kasi yung mga ghost hunter na nakasanayan natin, mahaba na nga, wala pang editing na nangyayari. Alam mo yung dire-diretso lang ang video, walang cut, yung uncut, yung parang kahit yung tipong nagmomotor at wala namang nangyayari, ay talagang ina-upload nila. Kaya tuloy pag nag-upload sila ng video, umaabot ng 50 minutes, 40 minutes. Kasi walang cut dire-diretso Nagkakaroon lang ng cut pag mandadaya na sila. Halimbawa, pagka may palilitawin sila na saka lang sila magka-cut to cut. Pero yung kalimitan ng video nila, walang ito kasi, 'di ba, nagbabago ng angle ng camera. Hindi siya boring panoorin. Ito yung gusto kong matutunan. 'Di ba? Ito yung gusto kong matutunan dahil yung video ko hindi rin ganun ka-interesting Although na nag-change ako ng angle ng camera, pero hindi siya ganun ka-interesting panoorin. Gusto ko yung mga ganitong uri ng matutunan tong ganitong uri ng pag-edit ng video. 'Di ba? Para madaling i-digest, mo 13 minutes lang. Alam mo na yung istorya. Dito. Sobrang daming kotse ang nandito at yung iba pwede pang pangkarera. Grabe, itong isa pang racing ata to. Si suspension, no? Natin bukas. Racing. Parating nan sana ang loob. Kaso nga lang, Nakalock na rin siya. Itong isa naka-mugs pa guys, oh. Grabe, may disc brake siya. Tsaka yung mugs niya. Yung gulong okay pa guys. medyo bago pa ang mga gulong nito. Tapos dito pa yung registro niya. Iba kasi yung year nila dito, instead of 1990 or 2000 plus dito. Ito yung year nila. Yun yun na, carbon lodi pre. Katabi lang nito ang isa pang magandang kotse. Hindi mo aakalaing abandonado dahil sa makinis pang itsura nito. Parang umaandar pa, no? Ako lang to sa Fast and Furious pelikula. Dito, inayaan lang, oh. Tapos yung pintura niya. Okay pa yung pintura niya, guys. Yung side mirror, walang basag. Pero yung windshield niya, medyo expire na. Grabe yung mag spray. Okay pa, hindi pa flat yung gulong. Oh, yun lang, tumutunog siya, guys. Tumutunog yung sa may mags banda. Chinek ko anong meron sa loob at pagbukas ko, ito ang bumungad sa akin. Yan ang mga style, no? Yung pagbukas ko, ito ang bumungad. Di tayo naman mga audience naman. Makopya nga yung ganung technique. Yung halimbawa papasok sa binuksan ko ang pinto at ito ang aking nakita. Di lahat naman kayo. Galing, very good. Ay, grabe. Tingnan mo. Minsan minsan ito the way siya mag-react, minsan na-OOA yan ako pero it checks out 'Di ba? OA siya pero hindi siya baduy tingnan. Tingnan mo. Ay, grabe. 'Di ba? Uy, grabe. Pero hindi naman siya baduy tingnan Parang kasama pa rin siya doon sa theme ng video niya. Di ba? Grabe to. Tsaka ito rin kasi ito rin kagandahan, no? Na nakikita ko dito. Kaya tama din si Sir Riv Maganda pag may cameraman ka talaga. Halimbawa nagva-vlog ka ng mga ganyan. May cameraman kasi gusto kang makita ng tao Hindi yung palaging first person lang, tapos harap mo yung camera mo, tapos first person. Kaya nga, yan ang dahilan kung ba't bumili ako ng 2 camera, isang static camera na makikita yung ako, at the same time, yung first person camera na nakikita yung nakikita ko. 'Di ba? Kasi hindi naman pwedeng laging may dala-dala kang cameraman Ay, grabe. Tingnan mo. Grabe to.
Hindi ako makapaniwala na hinayaan lang to dito. Grabe yung linis. Nayaan lang nila dito. Kinis, wala man lang kagat. Akala ko kung ano yung, kung may nakitang katawan dun sa loob eh. Gas. Sobrang bago pa ng isang to, kaya mapapaisip ka talaga bakit iniwan lang to dito. Dito guys, merong Honda CR-V. Okay pa yung Mapapaisip pintura. Ito ka. naman, Toyota pickup. Old model Bakit na rin to. iniwan to Pero dito? tingnan nyo naman yung mags, yung disc brake oh. Medyo bago pa. Tapos naka-rave pa. Ito mga old model na rin to. Tapos yung iba, nandun. Check din natin. Meron ding MG3 dito na halos okay pa ang itsura. MG3 guys. Ano kaya nagiging reason bakit inaano dyan? Pero dito sa Pilipinas, pinipilit pa rin buhayin yan, Hindi, ano kaya reason bakit Hindi, baka naman yung, na yan, yung mga hinila, yung parang sa mga na wrecker, baka naman matutubos pa yung mga yan. Tapos yung ibang luma na hindi mo na nakikita dyan, anong tawag dito? Yung hindi na tinubos ng may-ari. Kasi may ganun eh. 'Di ba minsan may ino-auction na yung mga nahilang motor. 'Di ba yung mga walang rehistro. Minsan ino-auction yung mga yun eh. Baka parang ganun 'yan, yung halimbawa. Kaya minsan may bago pa diyan, hindi pa kasi natutubos ng may-ari at may luma na diyan. Siguro hinayaan na lang diyan. Kalimitan na nadja-junk na mga ganyan yung mga colorum na bus eh. Mahal kasi ang tubos yata nun eh. Kaya ang nangyayari pag nahila yung colorum na bus, hindi na tinutubos ng may-ari. Grabe ito. So, bago pa to. Hindi ko alam paano basahin to eh. Ito, dito pa yung number niya. Ito, ano ibig sabihin ito? Kung tapaakan. Sticker ng building. Dun sa condo nila. Ano kaya nangyari dito? Yan ang mahirap pa pag nasa Thailand ka. Tapos, ang hirap pa naman basahin nung niyan. Nung parang letter na parang bulate. Kaya dapat talaga maalam ka rin dyan eh. Bukas kaya to. Nakatinted ang windshield nito, kaya binuksan namin para makita ang loob. Oh my God. Grabe, mukhang bago. Grabe, mukhang bago. Bago pa talaga guys. Hindi pa yung mga mask, tas leather yung upuan niya guys. Grabe, ang ganda. Pero ito, sira na. Pero kung hindi pa natutubos yan, bakit Bakit iniiwan nilang naka-unlock? Wire, ano kaya nangyari dito? Nakakapagtaka talaga bakit ito inabandona, samantalang yung iba dito ay bago pa. Pati papeles ng kotse nandito. Nayaan lang dito. Ano yun guys? May isa pa kami nakitang mamahaling kotse dito. Pero isa, makikita nyo to sa animated series na The Cars, Datsun Bus. Sobrang Si pa. Pero anong name nun? Si Kachow ba yun? Kachow. Yung sa Cars. Anong name nga nun? Si Chick. Chick ba yun name? ito, tara check natin sa loob. Bukas oh. Hinahayaan lang na bukas ang mga pinto dito. Check natin yung loob. Uy! Yung leather niya, medyo okay pa. Yung speakers wala na. Parang ito talaga yung sa The Cars kasi yung brand niya, Sparko yung upuan niya. Pero yung leather, medyo luma na rin. Pero pwede pa. Yung cambio niya. Racing seats, Ito pa yung para sa registro, men. Hindi ko alam kung anong nangyari dito. Pero parang wala naman siyang tama. Pero except lang dito, yung mga speakers niya, wala na rin siyang susi. Ito yung LED niya. Pero solid guys, yung seatbelt niya. Pero yung likod niya guys, intact pa. Grabe, nayaan lang dito. Kung sa atin to, wala na to. Kalakal abutin ito. Yung mugs, naka-chrome. Tapos yung gulong, mamahalin yung gulong guys. Continental, men. German technology. Dito napansin namin ang isang pagkakapareho ng mga kotseng ito. Isa lang napansin ko sa mga kotse dito guys. Feeling ko lahat ng may-ari nito, sobrang bilis magpatakbo. Kaya siguro nandito to lahat. At hindi nga kami mga nahuli siguro. nagkamali na makita namin ang iba pang kotse dito. Pero itong isa, halatang kinakarera din to. Tingnan nyo yung gulong. Well, basically, itong video na to parang wala lang talaga Pero kung makikita mo yung views niya kasi, ilan ang views niya? 319k Ibig sabihin kasi, interesting siyang gumawa. Kaya hindi ako naniniwala doon sa... kasi walang nakikita. Sadyang wala ka lang talagang kwentang gumawa ng video siguro. 'Di ba?
kaya walang nanonood sa'yo. Kumbaga, ang after lang kasi sa'yo, yung mismong paranormal. Diba? Sa pagkakaroon ng interesting videos din kasi eh. Yung sobrang laki din, oh. Pero old model na siya na Nissan. Ito namang isa Toyota. So small body to. Pero wala, nabubulok na lang siya dito, guys. Hinahayaan na lang nila talaga. Ay, grabe to. Ang karera ata to, guys. Sobrang laki ng mags. Hinahayaan lang nila dito. Dito medyo okay pa yung disc brake niya. Tapos merong design. Ano kayang brand to? Sobrang legit to. Mas lumakas ang kutob namin na aksidente ang dahilan kung bakit nandito ang mga to. Ay, grabe itong sa loob. Tingnan nyo to. Meron pang ganito. Check natin kung bukas. OMG. Grabe yung setup sa loob, guys. Pangkarera talaga siya. Cambio niya sobrang taas. Tapos naka-bride yung upuan. Yan eh. Yung iba siguro dito na aksidente dahil sa karera, guys. Old model na siya pero tingnan yung loob. Pati old model na pickup dito ay naka-set up pero nakakapanghinayang dahil lahat ng ito ay unti-unting mabubulok ng panahon. Dito pa yung susi nyo. Tapos ito, dito pa yung stereo niya, guys. Pati mga Ako lang ba yung nag-aabang ng paranormal? bagong modelo ng kotse, meron din dito. Itong isa sa pinakamalupit, guys, kasi medyo bago pa to. Ford Ranger, pero Raptor! May Raptor ba dyan? bago pa siya. Check natin kung meron sa loob. OMG. Ford Raptor? Gas ang loob nito. Pero pagtingin ko sa kabila, Andito yung sira sa kabilag. Yung gulong niya dito, iba na to. Ah, kaya pala. Isa to sa mga na-aksidente pala, guys. Kaya pala ganun. Ang lala pala ng tama niya. Hindi lang natin nakita kanina. akala ko ito ng pinakamalalang sira sa lahat ng kotse dito. Pero bigla kaming kinilabutan na makita namin ang katabi nito. Meron pang isang mas malala dito. Tingnan nyo to. Grabe yung pagka-aksidente nito, guys. Yun yung hindi natin alam kung buhay pa o sa magkabilang buhay na yung may-ari nito. Kasi tingnan nyo naman yung itsura nito. Wasak na talaga. Tapos yung bubong, yung pina, BMW to. So ibig sabihin sobrang bilis nito. Para siyang sports car. Grabe, wasak na wasak, guys. Siguro. Walang natirang salamin. Kahit dito sa gilid, tanggal. May mga bakas pa ng trahedya ang loob nito. May mga talsik ng dugo dun sa dugo. May bakas pa ng trahedya mga loob nito. Sa mga pasahero, pero ang mas masaklap ay may pumanaw ng maaga sa kotseng Oh to. my God. May bata. Hindi naman siguro nangangahulugan na may picture ng bata doon nakasakay yung bata doon na disgrasya. May picture ng bata. Ang ko lang, first criticism ko dito, actually, kasama na siya sa storytelling, pero parang masyado silang, lahat ng nakikita nila big deal. Sa bagay, yun ang, yun ang reason nila para panoorin sila eh. Diba? I mean, kung may picture ng bata, so what kung may picture ng bata? Ano yung doon? Tapos, ang ganda nung ang ganda nung tinan mo may bata. Tapos yung sound niya, Ito yung isa sa supercar na nakita ko sa buong buhay ko, guys. Nakakita kami ng supercar at halos lahat ng parte nito andito pa. Yung spoiler niya sa likod, tingnan nyo naman, sobrang haba, guys. Grabe yung lahat ng fork parte nandito niya nandito pa. Tapos yung tambutso niya, tapos hinayaan lang dito. Tingnan nyo, dikit na sa lupa. Dito pa yung foam niya. Ito ata yung nilalagay sa loob dito, guys. Grabe. Guys, kung trip nyo yung mga ganitong video, huwag nyo kalimutan mag-subscribe kasi marami pa tayong pupuntahan ng mga ganito dito sa Thailand. Kaya tara, ikot pa tayo. Dito, guys. Ay, grabe. Mas madami pa dito. Celica, Retro Thailand. Habang nag-iikot, bigla kaming may narinig na tunog. Saan? Sungay? Rinig mo yan? May nagsasalita. Sungay? Rinig mo yan? Sungay? Rinig mo yan? May
narinig kaming boses pero wala kaming nakitang tao. Padilim Wala kami nakitang tao. na kaya nagpadali na kaming mag-ikot dito. Grabe. At wala kaming kaalam-alam sa matutuklasan namin dito. Meron pa dito guys. Sobrang dami. Grabe to. Pang racing din. Ano kaya yun sa loob? Ito naka-Recaro guys. Puro pang racing yung ano niya. Pang karera din to. Sa sobrang mangha ko sa mga kotse, hindi ko na namalaya na nababalot na pala kami ng dilim. Tapos ito yung ano niya. Grabe, kakaiba yung ano niya guys. Windshield niya dito. May nakita kong box sa loob, kaya tiningnan ko kung para saan ito. Uy. Bukas. Grabe. Ano to? Ito. Kakaiba ang interior ng kotseng to. May ano siya. Tapos yung hose niya guys. Grabe, hindi ko alam para saan yun. Meron itong malaking box sa loob, mga gauge at maraming hose. Sinet up talaga siya guys. Sinet up talaga to. May mga gauge at may mga hose. Meron din dito. Didiretso pa sana ako sa loob, pero biglang nangyari to. Oh my God. Ang lalim. Sobrang lalim. Hahayaan ko mag-play ng diretso ang video para makita nyo gaano ka-active ang paramdam dito. Medyo delikado na dito guys. Masyado nang madilim. Paalis na dapat kami pero bigla kaming may narinig na umiiyak. Sunig mo yan? Umiiyak ang bata. Parang may umiiyak ang bata. Ito na pala ang umpisa ng mga pangyayaring hindi kaaya-aya. Lima. At nang paalis na kami, bigla namin tong nakita. OMG. Umilaw yung kotse. Umilaw yung kotse guys. Walang tao dito pero umilaw. Lang. Next. Dadaan lang po kami. Dadaan po kami. Yan yung na-disgrasya, di ba? Oh. Ito yung theory ko doon, ano? Ito yung theory ko. Fake ba yun o hindi? Ito yung theory ko ha. Ito yung theory ko. Ilang beses ko sinabi ito yung theory ko. Ako, I don't believe na totoo yun. Kasi, unang-una, pag-exit nila dito, planado na nila na mag-video sila. Parang may umiiyak ang bata. Ito na pala ang umpisa ng mga pangyayaring hindi kaaya-aya. Nag-post muna sila dyan, parang nag-i-establish sila ng something is about to happen. Something big is about to happen. At nang paalis na kami, bigla namin tong nakita. Oh. Diba? Itong moment na to parang ano to eh. Cinematic na cinematic to eh. OMG. Umilaw yung kotse. Sabay pa sila, yung sabay na umilaw ang kotse. OMG. Umilaw yung kotse. Umilaw yung kotse guys. Oh, let's say hindi scripted yan. Let's say hindi scripted yung reaction nila. Let's say ad-lib ano. Pero I don't believe na paranormal to. Kasi pwede kasing ganito ang nangyari dahil di ba maraming cuts yung video eh. Hindi na nga natin namalayan, gabi na eh. Pwede kasi nangyari habang ini-explore ni Just Clint lahat yan, tinitesting niya dyan kung alin dyan yung umilaw. Eh sakto gumagana ang ilaw na itong isa. Ang ginawa niya, iniwan niyang bukas yan, tapos paglabas nila, feeling ko lang naman na dinramahan na lang nila kunyari na
na nakita nilang bukas. Kasi Walang tao. kung let's say paranormal yan, hindi naman na-capture sa camera na biglang umilaw eh. 'Di ba? Nung nakita nila yung kotse na yan, Oo, ayan. bukas na yung ilaw nila bago niya ibaling yung camera. Umilaw yung kotse. Ilaw yung... Pwede kasi nangyari, pinlantahan na nila yan dahil yan yung nakita nilang medyo bumubukas-bukas pa. kotse, guys. Walang tao dito pero umilaw. Lang. Shucks. Dadaan lang po kami. Dadaan po kami. Yan yung na-disgrasya, di ba? Oh. Yan yung na-disgrasya, di ba? Na kung tutusin, ang dami namang kotse doon na mukhang na-disgrasya. Parang yan yung... Parang filler na lang yun eh, sinabi ni ate eh. Yan yung na-disgrasya. Eh kung tutusin, ang daming na-disgrasya doon, meron pang ang pinakayuping kotse doon eh. Tapos sasabihin ni ate, yan yung na-disgrasya, di ba? Filler na lang eh, para mabigyan ng highlight yung kotse na umilaw. Di ba? Hindi lang naman yung na-disgrasya dyan. Ano ba? Ne, for me, yung video niya naman, entertaining naman. Maganda yung pagkakagawa ng video. Parang, meron siyang kaya lang, itong video na to for me, good for one viewing lang. Hindi siya yung may replay value. 'Di ba? Hindi katulad ng mga videos nila Zarkaro, nila Steve Ronin na pwede mong i-replay. Actually, pwede naman i-replay ito. Kaya lang yung pag inulit mo na tong video niya, parang parang bubblegum siya na wala ng lasa. Yung mga video nila Steve Ronin at Zarkaro, pwede mong i-replay ng i-replay at mag-i-enjoy ka pa rin eh. Kasi ito, kung tutuusin, yung video niya, yung mga ginawa niya doon sa video within 10 minutes, let's be honest, wala naman talagang kwenta. Hindi niya naman, may pinapakita siya mga kotse, pero the way siya i-edit kasi, interesting kasi eh. Yung parang, at ito ang aking nakita. Di ikaw naman. Di ba? Magaling siya, magaling siyang, ito yung mga sinasabi ko na YouTuber na out of nothing. Siguro kung akong gagawa nung ganon, baka mamaya unang minuto pa lang iwanan nyo na yung video ko eh. Kasi hindi ko alam yung right timing ng paglalagay ng sound effect. Tsaka yung mag-narrate ng ganon na maiguglo mo yung mata ko do sa video mo. Siya, alam niya kung paano niya gawin yun eh. Although na medyo kaduda-duda yung bandang huli, pero worth it yung pinanood mo kasi nga interesting. Paano ba sabihin na, hindi ka ginawang tanga. Well, konti, yung bandang huli. Yung bandang huli natangahan ako dun eh. Pero dun sa, yung pinapakita niya yung mga sira ng kotse. 'Di ba? Actually, wala naman ako hilig sa ganun eh. Pero, nung within 5 minutes nung napanood ko, na-capture niya yung attention ko eh. 'Di ba? Pero kung tutusin, wala naman special do sa video eh. 'Di ba? Nasa galing talaga ng gumagawa ng video. Magaling siya gumawa ng video para maging interesting. Tama, sila Kuya Red, napunta na naman kila Kuya Red. Sila Kuya Red at Donsky, kay todo effort na ng mag-costume ng White Lady or natatangahan ka eh pag pinanood mo eh. Sila, 'di ba? Ilaw lang yung ginawa nila, nagpailaw lang sila ng headlight na ginawan lang nila ng parang skit or parang kwento na biglang bumukas, guys. Na tayo naman, tingnan natin ngayong comment, ano bang impact do sa audience. Ito, nagiging predictable na yung ginagawa niya. Sabi, iba talaga pag malapit na ang the end ng vlog.
may panakot talaga na mabibitin ka na gusto mo pa ng part 2. Di ba? Interesting kasi yung napanood eh. Grabe ka, kaloka sa part na ingas palagi. Sa susunod na vlog nyo, may part 2 para dibitin. Grabe. Hindi na mapapartuhan yun kasi parang yun kasi yung cliffhanger na bumukas yung isa rin sa indication yun na hindi totoo yun. Dahil kung halimbawa totoong paranormal yun, dapat may video pa yun na checkin nila kung may tao o wala eh. Parang anong nangyari, natakot sila, nagtakbo, sabay cut ng video. 'Di ba? Kasi hindi naman na nila alam kung paano i-end yun eh. Parang inililive nila sa audience yung imagination kung paano na tapos yun. Pero ang tanong nyo, kung inuulol nyo yung mga audience niya dun sa ululin niya man yung audience niya, may nag-enjoy naman talaga. Yung totoong nag-enjoy talaga. Pero kung fake o hindi, for me fake. Diretsahan tayo, fake yung video. Magaling lang talaga siya gumawa ng video. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po. Maraming salamat. Bye-bye.